Sinunog nila ang aking pangarap, pero hindi nila alam na ang abo ay muling nagiging apoy. Mula sa isang hamak na mananahi, ako ngayon ay ang inyong pinakamatinding bangungot. Severino, akala mo ba ay patay na ako? Tingnan mo ang aking mukha. Ito kay mukha ng babaeng tinalikuran mo sa gitna ng apoy. Sino ngayon ang tunay na talunan? Ang paghihiganti ay nagsisimula na. Handa ka na bang harapin ang katotohanan? Walang puwang ang isang basurang tulad niya sa marangal na pangalan ng mga Arguelles. Pagkatapos niyang iluwal ang bata, itatapon natin siya pabalik sa putikan kung saan natin siya pinulot. She's just a temporary vessel, Celestina. Isang lalagyan lamang siya ng magiging tagapagmana ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Severiana ay parang lason na, unti-unting kumakalat sa malamig na hangin ng pasilyo. Bawat salita ay may talim. Bawat kataga ay may bigat na tila gustong durugin ang sino mang makarinig. Sa labas ng pinto, napatigil si Serevina. Ang kanyang mga kamay, nagasgas, at may mga bakas ng tusok ng karayom ay mahigpit na nakayakap sa isang maliit na puting bestida para sa sanggol. Maingat niya itong binurdahan ng mga maliliit na bulaklak sa loob ng ilang linggo, tinitiis ang puyat at pagod para lamang may maisuot ang kanilang anak paglabas nito sa mundo. Isang munting handog ng pag-ibig mula sa isang hamak na mananahi ng Iloilo. Ngunit ang init ng pagmamahal na nararamdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na ginaw. "But tita, paano si Severino?" Tanong ni Celestina. Ang boses nito ay puno ng pagkukunwari at tamis na nakakasulasok. Baka hanapin niya ang babaeng yon. Alam niyo naman kung gaano siya ka-attach sa proyekto niyang iyon. Narinig ni Serevina ang tunog ng pagbukas ng lighter. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo ni Doña Severiana ay humalo sa bango ng mga bulaklak sa garden. Severino knows his place, hija. He knows that his priority is our empire. Right, Severino? You won't let a low-class girl ruin our reputation, di ba? Sabihin mo sa akin, handa mo na bang talikuran ng kahibangan mong ito para sa kinabukasan ng ating kumpanya? Tumigil ang mundo ni Serevina. Nanigas ang kanyang mga binti habang naghihintay ng sagot. Hinintay niyang ipagtanggol siya ng lalaking nangako sa kanya ng langit at bituin. Hinintay niyang marinig ang boses ni Severino na sasabihing mahal siya nito, na ang anak nila ay hindi lamang isang tagapagmana kundi bunga ng kanilang pag-ibig. Lumipas ang ilang segundo nang nakabibinging katahimikan. Ang tanging naririnig lamang ni Serevina ay ang sarili niyang pintig ng puso na tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. "Yes, ma'am." Sa wakas ay sagot ni Severino. Ang kanyang boses ay patag, malamig, at walang bakas ng pag-aalinlangan. "Gagawin natin ang plano niyo. Kapag maayos na ang lahat, Celestina will take over the role of the mother. I'll make sure Serevina disappears after the delivery." Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito, at itatama ko na ang lahat. Ang maliit na bisidang hawak ni Serevina ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Wala itong tunog ng tumama sa sahig, ngunit para kay Serevina, ito ang pinakamalakas na pagguho na naranasan niya sa buong buhay niya. Ang kanyang daliri na bahagyang dumugo dahil sa pagkatusok ng karayom kanina ay nag-iwan ng isang maliit at pulang mantsa sa malinis na puting tela. Isang mantsa ng pagtatraidor na hinding-hindi na mabubura. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang kanyang hininga ay nagmistulang mga tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok sa loob at saktan ang mga taong itinuring niyang pamilya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang tanging gumagalaw lamang sa kanya ay ang mga luha na tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pait. Binalot siya ng isang uri ng hapis na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Hindi lamang ito lungkot, ito ay ang pagkakadurog ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat pangako ng pag-ibig, ang bawat haplos ni Severino sa kanyang tiyan,
Ang bawat pangarap na binuo nila sa ilalim ng buwan, lahat ng yon ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. Isa lamang siyang kagamitan. Isang kasangkapan sa isang maruming laro ng kapangyarihan at yaman. Tumingin si Serevina sa saradong pinto ng silid. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-asa ngayon ay nagmistulang mga uling na nagbabaga sa lihim na galit. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang mahinang sipa ng kanyang sanggol na tila nagtatanong kung bakit ang mundong kanyang lalakihan ay biglang naging ganito kalupit. Sa gitna ng kanyang pagkakaulila, isang madilim na katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na magiging mitsa ng kanyang panibagong buhay. Hanggang kailan magiging sapat ang pag-ibig kung ang bawat tibok nito ay katumbas ng isang patalim na sumasaksak sa iyong likuran? Hindi niya namalayan na dahan-dahan na siyang umaatras. Palayo sa pintong yon. Palayo sa mga taong nagnakaw ng kanyang kaluluwa. Sa bawat hakbang niya, ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Kung ang pamilya Arguelles ay naniniwalang isa lamang siyang basurang madaling itapon, ipapakita niya sa kanila na kahit ang pinakamaliit na abo ay kayang magsimula ng isang dambuhalang sunog. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, hindi niya napansin ang anino ng isang tao sa dulo ng hagdanan, nanonood sa kanyang bawat galaw. Isang pares ng mga mata na puno ng lihim na hangarin at maitim na balak. Sa labas, ang langit ay nagsisimula ng magdilim at ang hangin ay nagdadala ng amoy ng paparating na bagyo. Ngunit hindi alam ng mga tao sa loob ng silid na yon na ang tunay na unos ay hindi nanggagaling sa langit, kundi mula sa isang pusong sinunog ng pagtatraidor. Hayaan mong matupok ng apoy ang lahat ng ebidensya ng iyong pagkakamali, Serevina. Kasama ng iyong mga pangarap, magiging abo ang lahat ng bakas mo sa mundong ito. Ang boses ni Celestina ay parang isang kislap ng kidlat sa gitna ng kadiliman. Ngunit ang talim nito ay hindi nagmumula sa langit, kundi sa mismong impyernong unti-unting bumabalot sa maliit na siuongmay ni Serevina. Hindi ang init ng apoy ang unang pumatay sa kanyang pag-asa, kundi ang amoy ng gaas na mabilis na kumakalat sa bawat sulok ng silid, tila isang bitag na walang balak magpalaya. Dali-daling tumakbo si Serevina patungo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinipikit ang doorknob. Ngunit kahit anong lakas ng kanyang pagtulak, hindi ito gumagalaw. Isang malakas na tunog ng pagkakandado mula sa labas ang umalingaw-ngaw. Tila isang huling hatol ng kamatayan na nagpapatigil sa tibok ng kanyang mundo. Tulungan niyo ako, Celestina Severino. Sigaw ni Serevina, ang kanyang boses ay puno ng pait at takot habang hinahampas ang matigas na kahoy ng pinto. Ngunit ang tanging sagot sa kanya ay ang dahan-dahang paglakas ng lagitik ng mga gamit na nagsisimulang lamunin ng apoy. Ang mga telang maingat niyang pinili, ang mga sinulid na naging saksi sa kanyang mga pangarap para sa kanilang anak. Ngayon ay nagmistulang mga dila ng apoy na mabilis na umaakyat sa pader. Ang usok ay nagsisimula nang bumalot sa kanyang paningin, madilim at nakakasakal. Tila isang kamay na pilit na binubura ang kanyang hininga. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang dumaan sa maliit na bintana sa itaas. Kahit malabo na ang kanyang paningin, dahil sa luha at usok, nakita ni Serevina ang pamilyar na silweta ni Severino. Nakatayo ito sa malayo, tila nanonood lamang habang ang siuongmay ay nagiging isang malaking mitsa. Walang galaw, walang balak sumaklolo. Ang lalaking sinamba niya, ang ama ng kanyang dinadala, ay dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Hinahayaang lamunin ng dilim ang kinalalagyan ng kanyang mag-ina. Naramdaman ni Serevina ang isang matinding hapdi sa kanyang braso nang abutan ito ng apoy mula sa isang bumagsak na istante. Ngunit mas masakit ang hiwa sa kanyang puso. Niyakap niya nang mahigpit ang kanyang tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob
mula sa nagbabagang paligid. Ang init ay hindi na makatarungan. Tila ba ang balat niya ay unti-unti nang natutunaw, sumasabay sa pagkatunaw ng bawat alaala ng pag-ibig na akala niya ay totoo. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay dumidiin sa mga nagbabagang uling. Ang bawat hininga niya ay puno ng abo, bawat ubo ay may kasamang dugo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga mata ay natuon sa isang maliit na siwang sa ilalim ng pader, kung saan ang malamig na hangin mula sa labas ay pilit na pumapasok. "Anak, patawarin mo si Mama," bulong niya sa wikang Tagalog na puno ng pait. Ang kanyang boses ay halos wala ng tunog, tila isang huling dalangin bago ang ganap na katahimikan. "Hindi kita hahayaang mamatay dito. Kahit maging abo ang aking mukha, kahit mawala ang aking pangalan, mabubuhay ka." Isang malakas na pagbagsak ng bubong ang nagpayanig sa buong gusali. Ang mga nagbabagang kahoy ay nagsimulang gumuho sa kanyang paligid, tila mga higanting nagnanais na ibaon siya sa ilalim ng apoy. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pares ng malalakas na kamay na humahatak sa kanya mula sa ilalim ng mga guho. Isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa gitna ng usok, si Salvador. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at takot. Ang kanyang damit ay puno na rin ng bakas ng apoy. "Serevina, huwag kang susuko. Kumapit ka," sigaw ni Salvador habang pilit siyang binubuhat palabas sa isang butas na ginawa nito sa pader. Bago tuluyang mawala ng malay si Serevina, isang huling tingin ang ibinigay niya sa nagbabagang Siuongmay. Nakita niya ang puting bestida ng sanggol na nilalamon na ng apoy. Ang mantsa ng kanyang dugo ay naglalaho na sa gitna ng pula at kahel na kulay. Kasama ng Siuongmay na iyon, ibinaon niya ang kanyang lumang pagkatao. Ang babaeng naniwala sa pag-ibig ay namatay na sa gabing iyon. Ano ang mas masakit? Ang apoy na tumutupok sa iyong balat o ang katotohanang ang taong dahilan ng iyong bawat ngiti ang siyang nagpabor sa iyong huling hininga? Ang huling narinig ni Serevina ay ang tunog ng papalayo na sasakyan ni Severino, habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa kanyang nasunog na balat, mga patak na huli na para patayin ang apoy, ngunit sapat na para hugasan ang kanyang mga luha ng poot. Patay na si Serevina. Ang babaeng mananahi mula sa Iloilo ay naging abo na kasama ng kanyang mga pangarap. Ngunit ang galit na nananatili sa aking dibdib ay mas mainit pa kaysa sa apoy na tumupok sa aking mukha. Ngayon, wala na akong luha dahil ang bawat patak nito ay natuyo na ng poot. Ang boses ni Serevina ay parang isang kalansing ng basag na kristal sa loob ng maliit at madilim na silid sa isang tagong klinika. Ang kanyang buong mukha at kanang braso ay balot ng makapal na puting bendahe. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay tila naging katuwang na niya sa bawat paghinga. Isang paalala na ang bawat segundo ng kanyang buhay ay isang pakikidigma laban sa sakit. Sa tabi ng kanyang higaan, nakaupo si Salvador. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, habang pinagmamasdan ang babaeng minsan ay naging liwanag ng kanyang buhay. "Serevina, kailangan mong magpalakas. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa batang dinadala mo. Siya ang tanging dahilan kung bakit tayo narito." Dahan-dahang itinaas ni Serevina ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ay nagdudulot ng matinding hapdi na tila ba ang kanyang balat ay muling hinihiwa ng mga nagbabagang uling. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, kung saan nararamdaman niya ang mahinang paggalaw ng kanyang anak. Ang batang ito, siya ang aking magiging saksi, Salvador. Saksi sa kawalang hiyaan ng mga Arguelles. Saksi sa bawat gabing ginugol ko sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lumipas ang mga buwan sa loob ng kuta ng katahimikan. Ang bawat araw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Nang dumating ang oras na tinanggal ang mga bendahe sa kanyang mukha, hindi tumingin si Serevina sa salamin. Alam niya, ramdam niya ang baku-bakong balat,
Ang mga peklat na kailanman ay hindi na mabubura ng anumang gamot. Ngunit sa halip na maiyak, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at matigas. Sa isang maulang gabi, sa gitna ng mga kulog na tila sumasabay sa kanyang mga daing, isinilang ang kanyang anak. Ang bawat pag-iri niya ay tila isang paraan ng paglalabas ng lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng mahabang panahon. Nang marinig niya ang unang uha ng sanggol, isang kakaibang uri ng init ang bumalot sa kanyang puso. Hindi ang init ng apoy na pumatay sa kanya, kundi ang init ng isang bagong pag-asa. Santino, bulong niya habang dahan-dahang idinidikit ang sanggol sa kanyang dibdib. Ang munting kamay ng anak ay humawak sa kanyang pisngi. Tila ba hindi ito natatakot sa mga peklat na naroon? Ito ang iyong pangalan, Santino. Dahil ikaw ang aking munting santo sa gitna ng impyernong ito. Tumingin si Salvador sa mag-ina. Ang kanyang puso ay puno ng paghanga at takot. Anong plano mo ngayon, Serevina? Hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong buhay. Hinahanap ka na nila. Hindi para tulungan, kundi para masigurong wala ng ebidensya ng kanilang kasalanan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Serevina. Isang ngiti na hindi na tulad ng dati. Sabi ko sa'yo, patay na si Serevina. Mula sa gabing ito, kalimutan mo na ang pangalang yon. Ako na, si Samaria Haynes. Isang babaeng walang nakaraan. Isang babaeng ang tanging layunin ay ang itayo ang isang imperyo nagigiba sa kaharian ng mga Arguelles. Kinuha ni Samaria ang isang gunting mula sa mesa. Sa harap ni Salvador, dahan-dahan niyang ginupit ang mahaba niyang buhok na dati ay ipinagmamalaki ni Severino. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila mga huling piraso ng kanyang lumang pagkatao. Gagamitin ko ang bawat sakit, ang bawat pangungutya, at ang bawat peklat na ito para maging pinakamagaling na bersyon ng aking sarili. Wika niya sa wikang Tagalog na puno ng kapangyarihan. Hindi nila ako makikilala. Hahayaan ko silang humanga sa aking ganda at talino bago ko sila isa-isang itapon sa apoy na sila rin ang nagsimula. Paano ko ituturo sa aking anak ang magmahal kung ang tanging natira sa kanyang ina ay isang pusong puno ng puot at mukhang hindi na niya makikilala? Ang katanungang iyon ay nagmistulang isang bulong sa hangin habang pinagmamasdan ni Samaria ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na bintana. Ang kanyang mukha ay ibang-iba na, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling ang mga matang nakakita ng katotohanan sa gitna ng usok. Habang ang sanggol na si Santino ay mahimbing na natutulog, ang kanyang maliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang choy hat na bahagyang sunog. Ang tanging alaala ng kanyang ina mula sa Iloilo. Ngunit para kay Samaria, ang choy hat na iyon ay hindi na simbolo ng pananampalataya, kundi isang paalala ng utang na dapat bayaran. Ang ganda ay pwedeng bilhin, pero ang tunay na kaurian ay nasa dugo. Kahit balutin mo pa ng ginto ang isang basahan, basahan pa rin ito sa paningin ng mga tunay na Arguelles. Ang boses ni Celestina ay umalingaw-ngaw sa gitna ng marangyang ballroom ng Manila Hotel, puno ng pagyayabang habang ipinapakita ang kanyang suot na mamahaling hiyas sa mga panauhin. Nakatayo siya sa tabi ni Severino, na ngayon ay mukhang mas matigas at mas malamig ang mga mata kaysa noong 5 taon na ang nakalilipas. Ang selebrasyon para sa anibersaryo ng Arguelles Group ay nasa rurok na, ngunit para sa mga tao roon, ang tunay na inaabangan ay ang pagdating ng misteryosong designer na si Samaria Haynes. Sa labas ng malaking pinto, isang itim na sasakyan ng dahan-dahang huminto. Ang tunay na tunog ng gulong sa semento ay hindi maririnig sa loob, ngunit ang bawat paggalaw nito ay tila isang babala ng paparating na unos. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae. Ang kanyang suot na terno ay gawa sa pinakamahal na sutla, kulay ginto na tila ba hinalaw mula sa sikat ng araw. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mukha, isang obra maestra ng modernong siyensya at sining
ay walang bakas ng anumang peklat. Ngunit sa ilalim ng makapal na tela ng kanyang manggas, naroon pa rin ang mga tuyong bakas ng apoy. Isang lihim na tanging siya lamang ang nakakaalam. "Are you ready, Samaria?" Bulong ni Salvador na nasa kanyang tabi, nakasuot ng isang eleganteng tuksedo. "5 taon ko itong hinintay, Salvador," sagot ni Samaria. Ang kanyang boses ay malalim, puno ng awtoridad at walang bahid ng takot. Ang pagpasok ko sa pintong yan ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Nang bumukas ang mga higanting pinto ng ballroom, ang lahat ng usapan ay biglang huminto. Ang tanging maririnig ay ang marahang paghakbang ng kanyang mga sapatos sa makinis na sahig. Bawat tapak ay tila isang pintig ng hustisya. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila nag-uunahan sa pagdapo sa kanyang balat, na nagbibigay sa kanya ng isang aura na hindi kayang abutin ng sinuman sa silid na yon. Napatingin si Severino. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, naramdaman niya ang isang matinding pamilyar na kurot sa kanyang dibdib. Isang uri ng sakit na pilit niyang ibinaon kasama ng mga abo sa Iloilo. Ang mga mata ng babaeng ito, ang lalim at ang pait na naroon. Tila ba nakita na niya ito sa kanyang mga panaginip. "Miss Haynes, sa wakas ay narito na ang reyna ng fashion." Bati ni Doña Severiana, na dahan-dahang lumapit habang may hawak na baso ng wine. "Isang malaking karangalan na makatrabaho ang isang tulad mo." Ngumiti si Samaria, isang mangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Ang karangalan ay nasa akin, Doña Severiana. Balita ko ay mahigpit kayo sa pagpili ng inyong mga kasosyo. Natutuwa ako na nakapasa ako sa inyong matayog na pamantayan." Lumapit din si Celestina. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit habang tinitingnan ang bawat detalye ng suot ni Samaria. "You look familiar, Miss Haynes. Nagkita na ba tayo dati? Parang may kung anong aura ka na hindi ko mawari." "Baka sa ibang buhay, Miss Celestina." Malamig na sagot ni Samaria. "Madalas kasing magkamali ang mga tao sa pagkilala sa akin. Akala nila ay kilala na nila ang buong pagkatao ko hanggang sa masunog sila sa katotohanan." Bahagyang napaatras si Celestina, naramdaman ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Habang nagpapatuloy ang gabi, hindi maalis ni Severino ang kanyang paningin kay Samaria. Bawat kilos nito, bawat paraan ng paghawak sa baso ay nagpapaalala sa kanya ng isang taong matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Nang magkaroon ng pagkakataon, lumapit si Severino kay Samaria sa balkonahe. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang paghampas ng hangin sa mga kurtina. "Sino ka ba talaga?" tanong ni Severino, ang kanyang boses ay gumaralgal. "There's something about you, something that hurts me so much." Tumingin si Samaria sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nalaglag sa lupa. "Ako ay isang paalala, Mr. Arguelles. Paalala na hindi lahat ng namamatay ay nananatiling nakabaon. Ang ilan ay bumabalik para maningil." Paalis na sana si Samaria nang biglang hawakan ni Severino ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Severino ay nagdulot ng isang matinding kuryente sa buong katawan ni Samaria. Nanigas siya. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Sa pagkakataong iyon, hindi si Severino ang nakikita niya, kundi ang lalaking tumalikod sa kanya sa gitna ng apoy. Ngunit sa kabila ng lahat ng puot, naramdaman niya ang pamilyar na pangungulila sa kanyang hawak. Isang hawak na dati ay naging sandigan niya, ngunit ngayon ay naging isang kadena ng nakaraan. Maaari bang itago ng pinakamahal na pabango ang amoy ng usok, o sadyang ang nakaraan ay laging hahanap ng paraan para muli tayong masunog? Dahan-dahang binawi ni Samaria ang kanyang kamay. Ang bawat daliri niya ay nanginginig sa kaba at galit. Tiningnan niya si Severino ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay matalas kaysa sa anumang patalim. "Huwag mong hawakan ang isang bagay na hindi mo kayang panindigan, Mr. Arguelles." Bulong niya bago mabilis na naglakad palayo.
Iniwan si Severino na nakatayo sa dilim, nalilito, at tila ba nakakita ng isang multong hindi niya kayang takasan. Miss Haynes, siguro ay sanay ka sa mga telang galing sa ukay-ukay o hamak na patahian sa kanto. Pero sa Argels Group, kailangan mo ng kauriyan na hindi nabibili ng biglang yaman. Ang talentong walang pedigree ay parang pekeng alahas, kumikinang, pero walang halaga. Ang boses ni Celestina ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malawak na design studio ng kumpanya. Nakatayo siya sa gitna ng silid, naka-cross arms at may mapanghamak na ngiti, habang ang mga staff ay nakayuko at tila takot na huminga. Sinadya niyang lakasan ng boses upang marinig ng lahat, lalo na ni Severino na kapapasok lang sa pinto. Dahan-dahang ibinaba ni Samaria ang hawak niyang sukatang dula. Ang kanyang mga daliri ay nanatiling kalmado kahit na sa loob niya ay tila may isang bulkang gustong sumabog. Tiningnan niya si Celestina ng diretso sa mga mata. Ang kanyang paningin ay kasing lamig ng asero. Ang tunay na kauriyan, Miss Celestina, ay hindi nasusukat sa pinanggalingan, kundi sa kung ano ang kaya mong likhain gamit ang sarili mong mga kamay. Baka nakakalimutan mo, ang Arguelles Group ay itinatag sa pawis at talento, hindi sa panlalait sa kapwa. At kung pedigree ang pag-uusapan, baka mas mainam na tingnan mo muna ang sarili mong mga disenyo. Dahil ang nakikita ko ay puro kopya at walang kaluluwa. Napakunot ang noo ni Celestina. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding hiya at galit. How dare you? Ako ang creative director dito. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. May karapatan ako dahil ako ang kinuha nyo para isalba ang bagsak ninyong benta. Mahinahong sagot ni Samaria bago siya bumaling kay Severino na tahimik na nanonood sa gilid. Mr. Argelles, kung ang pagtatrabaho ko rito ay mababahiran ng mga personal na insecurities ng iyong staff, baka mas mabuting bawiin ko na lang ang aking pirma sa kontrata. Celestina, enough. Sa wakas ay pagsalita ni Severino. Ang kanyang boses ay malalim at may autoridad na nagpatahimik sa lahat. Lumapit siya kay Samaria. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na pilit niyang itinatago. Miss Haynes is our guest of honor and our partner. I expect everyone to treat her with the utmost respect. Celestina, humingi ka ng paumanhin. Lalong nagngit-ngit ang mga ngipin ni Celestina. Hindi siya makapaniwala na sa harap ng maraming tao, ipapahiya siya ni Severino para sa babaeng ito. Pero Severino, I said, apologize, ulit ni Severino. Ang kanyang tono ay hindi tumatanggap ng huwag. I'm sorry, Miss Haynes, pilit na sabi ni Celestina bago mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ng kanyang takong ay tila nag-iiwan ng lamat sa sahig sa tindi ng kanyang galit. Naiwan si Samaria at Severino sa gitna ng studio. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Severino ay humalo sa amoy ng mga bagong tela na nagdulot ng isang kakaibang kirot sa dibdib ni Samaria. Ito ang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay nagpapaalala lamang ng kanyang pagiging hangal. Pasensya ka na sa inasal ni Celestina, sabi ni Severino habang lumalapit sa kanya. She's just protective of the brand. O baka naman natatakot siyang makita ang katotohanan, Mr. Arguelles, sagot ni Samaria habang inaayos ang isang rolyo ng tela, na ang kumpanyang ito ay unti-unti nang nawawalan ng puso dahil sa sobrang pagpapahalaga sa panlabas na anyo. Tumingin si Severino sa mga kamay ni Samaria. May kung anong mahika sa bawat galaw nito, isang pamilyar na paraan ng paghaplos sa tela na tila ba nakikipag-usap siya sa bawat hibla nito. Bakit pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala? Ang bawat salita mo, ang bawat kilos mo. It haunts me. Umiwas ng tingin si Samaria. Minsan, ang mga multo ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa sarili nating konsensya, Mr. Arguelles. Baka may nakalimutan kang balikan o may iniwan kang hindi mo man lang tinulungan.
Hindi nakasagot si Severino. Nanatili siyang nakatayo roon habang pinapanood si Samaria na maglakad palayo patungo sa kanyang opisina. Samantala, sa loob ng silid ni Samaria, mabilis na pumasok si Celestina nang malamang wala ang designer doon. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang bagay na pwedeng gamitin laban sa babaeng kinamumuhian niya. Binuksan niya ang bag ni Samaria na nakapatong sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na naghahalukay sa loob. Itinapon niya ang ilang makeup at dokumento hanggang sa may maramdaman siyang isang matigas at maliit na bagay sa pinakailalim ng sikretong bulsa ng bag. Inilabas niya ito at biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Isang lumang choy hat, isang rosaryo na bahagyang sunog, may mga itim na bakas ng apoy sa bawat butil nito, at may maliit na krus na yari sa pilak na tila ba nanggaling sa gitna ng isang malaking trahedya. Ang rosaryong ito, pamilyar ito kay Celestina. Nakita na niya ito dati sa liig ng isang babaeng dapat ay abo na ngayon. Hindi maaari. Bulong ni Celestina, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at gulat. Patay na siya. Nakita ko siyang nilalamon ng apoy. Sino ka ba talaga? Samaria Haynes. Sa sandaling yon, narinig ni Celestina ang pagbukas ng pinto. Ang anino ni Samaria ay humaba sa sahig. Tila isang madilim na parusa na handa ng sumingil. Gaano man kakinang ang maskarang isuot mo, sapat na ba ang isang sunog na rosaryo para matunaw ang lahat ng iyong kasinungalingan? Magnanakaw na, pakialamera pa. Iyan ba ang itinuro sa iyo sa loob ng marangyang mansyon ng mga Argels, Miss Celestina? O sadyang ganyan ka lang kadesperada na mahanap ang butas sa aking pagkatao dahil natatakot kang mawala sa iyo ang lahat? Ang boses ni Samaria ay malamig pa sa hanging nanggagaling sa aircon ng silid. Nakatayo siya sa may pinto. Ang kanyang mga bisig ay nakakrus at ang kanyang paningin ay tila mga palasong tumatagos sa balat ni Celestina. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang mesa. Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng matinding kaba sa dibdib ng babaeng huli sa akto. Nanginginig ang mga daliri ni Celestina habang hawak pa rin ang sunog na rosaryo. Saan mo ito nakuha? Bakit nasa iyo ang bagay na ito? Alam ko kung kanino ito. Alam ko ang kasaysayan nito. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagbibintang. Isa lang ang may-ari nito at matagal na siyang naging abo. Mabilis na hinablot ni Samaria ang rosaryo mula sa kamay ni Celestina. Ang kanyang pagkakahawak dito ay mahigpit. Tila ba ito ang kanyang huling sandata? Ito ay isang inspiration para sa aking bagong collection na Phoenix Miss Celestina. Nabili ko ito sa isang antique shop sa Iloilo. Isang paalala na kahit ang pinakamahalagang bagay ay pwedeng masunog kung hahayaan mo itong mahulog sa kamay ng mga maling tao. Bakit? May masama ba doon? O baka naman may naalala kang hindi mo dapat naalala? Napaatras si Celestina, hindi makasagot. Ang paraan ng pagsasalita ni Samaria ay puno ng mga nakatagong kahulugan na tila ba sinasadyang saktan ang kanyang konsensya. Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto at pumasok si Salvador, kasunod ang isang maliit na batang lalaki na nakasuot ng salamin at may bitbit na tablet. Samaria, nandito na si Santino. Sabi niya ay kailangan ka raw niyang makita para sa kanyang project. Wika ni Salvador, ngunit agad siyang napatigil nang mapansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Tumingin si Celestina sa bata. Sa sandaling yon, tila ba tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang batang si Santino ay may mga matang kasing talas ng kay Severino, ang hugis ng kanyang labi, at ang paraan ng kanyang pagtayo. Ito ay isang buhay na imahe ng isang batang Arguelles. Mommy, are we going home soon? I finished my codes already. Sabi ni Santino sa kanyang malambing ngunit seryosong boses. Lumapit siya kay Samaria at yumakap sa binti nito. Hindi pinapansin ang presensya ni Celestina na tila ba nakakita ng isang multo. Yes, baby.
Just wait for a few minutes, sagot ni Samaria habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Celestina, tila ba ng hahamon. Miss Celestina, nakita mo na ba ang anak ko? Si Santino, siya ang dahilan kung bakit ako bumalik at nagsisikap ng ganito. Hindi nakapagsalita si Celestina. Ang kanyang utak ay mabilis na nagpoproseso ng mga impormasyon. Ang rosaryo, ang bata, ang mukha ni Samaria, ang lahat ay nagsisimula ng magtagpi-tagpi. Ngunit ang katotohanan ay masyadong nakakatakot para paniwalaan niya. Mabilis siyang lumabas ng silid, halos matapilok sa kanyang pagmamadali. Dala ang isang matinding hinala na nagniningas sa kanyang dibdib. Samantala, lumabas si Santino sa opisina ni Samaria habang abala ang kanyang ina sa pakikipag-usap kay Salvador. Dahil sa kanyang kuryosidad, naglakad-lakad ang bata sa malawak na lobby ng kumpanya hanggang sa makarating siya sa tapat ng opisina ng CEO. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, nakaupo si Severino, nakasandal sa kanyang upuan at mukhang pagod na pagod. Napansin niya ang maliit na anino sa pintuan. "Sino iyan?" tanong niya. Dahan-dahang pumasok si Santino. "I'm sorry, sir. I was just looking for the restroom, but I saw your Rubik's Cube on the table. It's in the wrong configuration if you want to solve it in under 10 moves." Nagulat si Severino. Tumingin siya sa bata at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang matinding init sa kanyang puso. "Marunong ka mag-solve nito?" Lumapit si Santino at kinuha ang cube. Ang kanyang mga maliliit na daliri ay mabilis na gumalaw. Tila ba may sariling isip. Habang ginagawa niya ito, napansin ni Severino ang isang kilos ng bata. Ang bahagyang pagkagat sa kanyang ibabang labi at ang pagpikit ng kaliwang mata kapag nag-iisip ng malalim. Iyon ang eksaktong mannerism ni Severino simula noong bata pa siya. "Dan!" sabi ni Santino sabay lapag ng cube sa mesa. "I'm Santino Haynes, sir. Nice to meet you." Nakatitig lamang si Severino sa bata. Gusto niyang hawakan ang kamay nito. Gusto niyang itanong kung sino ang kanyang ama. Ngunit tila ba nawalan siya ng boses. Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Severiana sa opisina. "Severino, kailangan nating pag-usapan ng..." Napatigil ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Santino. Ang kanyang hawak na mamahaling abaniko ay dahan-dahang nalaglag sa sahig na lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng katahimikan. Nakita ni Doña Severiana sa mukha ni Santino ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ang bata ay parang isang salamin na nagpapakita ng nakaraan na pilit niyang sinunog at ibinaon. Ang pagkakahawig nito kay Severino noong bata pa ito ay hindi lamang isang coincidence. Ito ay isang sumpa na bumabalik para maningil sa kanyang pamilya. "Sino ang batang ito?" tanong ni Doña Severiana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin kay Santino. Tila ba ang bata ay isang dumi na dapat agad na linisin? Maaari bang itago ng isang ina ang katotohanan sa pamamagitan ng ibang pangalan kung ang sariling dugo ng kanyang anak ang sumisigaw ng kanyang tunay na pinagmulan? Bago pa man makasagot si Severino, dumating si Samaria sa pintuan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng matandang babae at ang pagkalito sa mukha ni Severino. Ngumiti siya ng isang matamis, ngunit mapanganib na ngiti, habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Santino. "He's my son, Doña Severiana," wika ni Samaria sa isang tinig na puno ng kapangyarihan. "Ang batang akala niyo ay hindi nasisikat kasabay ng araw. Bakit po kayo namumutla? Mukha po ba siyang kakilala niyo? Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mamatay araw-araw dahil sa isang pagkakamali na hindi ko na kayang itama. Araw-araw, dinadalaw ako ng mga alaala ng isang babaeng hinayaan kong mawala. At hanggang ngayon, ang amoy ng usok ay tila nakabaon pa rin sa aking balat.
Ang boses ni Severino ay gumaralgal, puno ng isang uri ng hapis na tila ba ang bawat salita ay isang sugat na bumubuka sa kanyang lalamunan. Gabi na sa malawak na opisina ng kumpanya, tanging ang mahinang liwanag mula sa lamp sa mesa ang nagbibigay ng buhay sa silid, habang sa labas ay nagsisimulang pumatak ang ulan, isang banayad na ritmo na tumatama sa mga salamin, tila mga daliri ng nakaraan na pilit kumakatok. Napatigil si Samaria sa pag-aayos ng kanyang mga sketch. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Severino, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Gusto niyang humarap at isigaw sa lalaking ito ang lahat ng sakit na dinanas niya. Gusto niyang sabihin na siya ang babaeng yon, ang babaeng binitawan niya sa gitna ng apoy. Ngunit ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nagpapaalala sa kanya na ang pag-ibig ay isa lamang bitag na muling sisira sa kanya. "Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito, Mr. Arguelles?" tanong ni Samaria. Ang kanyang boses ay pilit na pinapatigas, ngunit may isang bahagi nito na tila ba nanginginig din sa lungkot. "Hindi ba dapat ay masaya ka na? Mayroon kang kumpanya, mayroon kang pangalan, at mayroon kang Celestina." Dahan-dahang tumayo si Severino at lumapit kay Samaria. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdadala ng isang mabigat na pasanin. "Dahil sa tuwing tinitingnan kita, Samaria, sa tuwing naririnig ko ang boses mo, parang naririnig ko siya. I feel so much guilt. Alam ko, mahirap paniwalaan, pero nung gabing yon, nung nasunog ang Siwang May sa Iloilo, hindi ko ginustong iwan siya. I was forced to choose between my family's honor and the woman I loved, and I made the wrong choice. I let her die, and I died with her." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Samaria, bagaman ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ang luha. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. "Pagsisisi. Ang dali namang sabihin yan ngayon, Mr. Arguelles. Pero ang isang buhay na nawala, ang isang pusong nadurog, hindi na yon kayang ibalik ng kahit anong salita ng paumanhin. Ang apoy ay hindi lang tumutupok ng gusali, tumutupok din ito ng kaluluwa." Huminto si Severino sa likuran ni Samaria. Nararamdaman niya ang init ng katawan nito, ang pamilyar na bango na tila ba isang multong nanunuot sa kanyang sistema. Nakita ni Severino na bahagyang nahulog ang suot na shawl ni Samaria mula sa kanyang balikat dahil sa panginginig nito. "Hayaan mong tulungan kita," bulong ni Severino. Dahan-dahan niyang inabot ang shawl para muling ayusin ito sa balikat ni Samaria. Ngunit sa sandaling lumapat ang mga daliri ni Severino sa tela, isang hindi inaasahang pagkakataon ang nangyari. Bahagyang bumaba ang manggas ng damit ni Samaria at sa ilalim ng liwanag ng lamp, nakita ni Severino ang isang bahagi ng bako-bakong balat sa may gilid ng kanyang leeg, isang peklat na halatang nanggaling sa isang matinding sunog. Nanigas si Samaria. Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Mabilis niyang hinila ang kanyang shawl at binalot ang kanyang sarili habang ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. "Samaria," ang peklat na iyon. Ang boses ni Severino ay puno ng gulat at pagdududa. "Saan mo nakuha ang peklat na iyon?" Humarap si Samaria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng galit at pangungulila. "Huwag kang lumapit sa akin. Huwag mo akong hahawakan." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. "Ang peklat na ito ay ang aking medalya ng kaligtasan. Ito ang paalala ko na sa mundong ito, walang sino man ang pwedeng pagkatiwalaan kundi ang sarili ko." Tumingin si Severino kay Samaria. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, lumayo na si Samaria at kinuha ang kanyang bag. Ang bawat hakbang niya patungo sa pinto ay tila isang pagtakas mula sa isang katotohanang hindi pa siya handang harapin. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakatago sa dilim
Mr. Arguelles, wika ni Samaria bago tuluyang lumabas ng silid. Naiwan si Severino sa gitna ng katahimikan. Ang amoy ng ulan at ang imahe ng peklat na yon ay nagmistulang isang palaisipan na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Gaano ba kalalim ang sugat na kaya mong itago sa likod ng mamahaling sutla bago ang bawat tibok ng iyong puso ay maging isang pagsigaw ng katotohanang matagal mo nang ibinaon. Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Samaria na basang-basa na ng luha. Sa gitna ng dilim, isa lamang ang sigurado. Ang nakaraan ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay isa ng malakas na sigaw na hindi na kayang takpan ng anumang maskara. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro, Samaria? Sa mundong ito, ang mga tulad mong galing sa kung saan ay madaling tapakan at itapon sa basurahan. Isang maling galaw mo lang at sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon pa. Ang boses ni Celestina ay parang bulong ng isang demonyo habang dahan-dahan niyang inilalagay ang isang itim na folder sa pinakailalim ng drawer ni Samaria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa. Tila ba nakikita na niya ang pagbagsak ng babaeng umagaw sa atensyon ni Severino. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga sikretong disenyo at financial records na sapat na para kasuhan si Samaria ng industrial espionage at pagnanakaw. Good luck explaining this to Severino, you bitch! Bulong ni Celestina bago siya mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa excitement ng kanyang masamang balak. Samantala, sa isang liblib at luma na bahay sa gilid ng riles ng tren sa labas ng Maynila, dahan-dahang kumatok si Salvador sa isang pinto na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy. Ang amoy ng luma at alikabok ay nanunuot sa kanyang ilong, ngunit hindi ito naging hadlang para sa kanyang misyon. Bumukas ang pinto at lumitaw ang isang matandang babae na may mapuputing buhok at mga matang puno ng takot. Ito si Nanay Ising, ang dating bugya ng pamilya Arguelles na biglang naglaho matapos ang trahedya sa Iloilo. Nanay Ising, huwag po kayong matakot. Ako po si Salvador, ang kaibigan ni Serevina. Malumanay na sabi ni Salvador. Nang marinig ang pangalan ni Serevina, tila ba nakakita ng multo ang matanda. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay na may mga gatla ng katandaan. Anong kailangan niyo sa akin? Matagal na akong lumayo. Matagal na akong nanahimik dahil sa takot. Pinasok ni Salvador ang loob ng bahay. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na gasera. Nanay Ising, kailangan na po nating itama ang mali. Ang utang na loob niyo sa mga Arguelles ay hindi sapat na dahilan para hayaang mabulok sa kasinungalingan ng buhay ng isang inosenteng tao. Alam kong may nakita kayo noong gabing yon. Napaupo si Nanay Ising sa isang lumang silya. Ang bawat galaw niya ay tila nagdadala ng bigat ng kanyang konsensya sa loob ng 5 taon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay puno ng hirap. Gabi noon, maulan at madilim. Nakita ko si Miss Celestina na lumabas ng mansyon. May dala siyang isang can ng gaas. Akala ko ay para sa generator, pero sinundan ko siya hanggang sa likod ng Syuong May. Tumitig si Salvador sa matanda. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. At ano po ang nakita niyo? Nakita ko siyang ibinubuhos ang gaas sa mga tumpok ng tela sa bintana. Nanginginig na kwento ni Nanay Ising habang ang mga luha ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang nangungulag na pisngi. Narinig ko ang boses ni Serevina na humihingi ng tulong mula sa loob, pero tinakpan ko ang aking bibig dahil sa takot. Nakita ko si Miss Celestina na itinapon ng mitsa at pagkatapos ay tumakbo siya palayo habang tumatawa ng mahina. Wala akong nagawa. Patawarin niyo ako. Sa kabilang panig ng lungsod, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng folder ang umalingaw-ngaw sa opisina ni Severino. Nakatayo si Samaria sa harap ng kanyang mesa, habang si Severino ay may hawak na mga dokumentong nakuha mula sa kanyang drawer. Sa tabi ni Severino,
Nakatayo si Celestina na may bakas ng pekeng luha sa kanyang mga mata. Samaria, explain this to me. Bakit nasa iyo ang mga confidential files na ito? Galit na tanong ni Severino. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Tila ba ang tiwalang sinimulan niyang ibigay ay muling gumuho. Tumingin si Samaria kay Celestina at pagkatapos ay kay Severino. Ang kanyang paningin ay nanatiling matatag, walang bakas ng takot o pagkakasala. Ang kanyang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw ng paninindigan. Severino, please, I told you, she's a spy. Ginamit lang niya ang galing niya para pasukin ang kumpanya natin at nakawin ang ating mga sikreto. Paggatong ni Celestina, ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahan-dahang lumapit si Samaria kay Severino. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat ng katotohanang malapit ng sumabog. Mr. Arguelles, kung talagang naniniwala ka na magnanakaw ako, bakit hindi mo ako ipatawag sa pulis ngayon din? O baka naman natatakot ka na kapag nagsimula ang investigasyon, hindi lang ang folder na ito ang lalabas, kundi pati na rin ang mga kalansay sa loob ng inyong aparador. Nanigas si Severino. Ang katapangan ni Samaria ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang isipan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang nag-ring ang telepono ni Samaria. Ang caller ID ay nagpapakita ng pangalan ni Salvador. Hello, Salvador! Sagot ni Samaria, habang nakatitig pa rin kay Celestina. Samaria, nahanap ko na siya. Hawak ko na ang susi na magbubukas sa impyernong ginawa nila sa iyo. Wika ni Salvador sa kabilang linya. Nanay Ising is ready to talk. Handa na siyang sabihin sa buong mundo kung sino ang tunay na may hawak ng mitsa noong gabing iyon. Isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Samaria. Tiningnan niya si Celestina na tila ba nakikita na niya ang pagguho ng mundo nito. Ang bawat hibla ng kanyang paghihiganti ay unti-unti nang nagiging isang matibay na lubid na nakapulupot sa leeg ng kanyang mga kaaway. Mr. Arguelles, bago niyo ako hatulan sa pagnanakaw ng papel, baka gusto niyo munang marinig ang kwento ng isang babaeng nagnakaw ng buhay at pumatay ng pangarap. Bulong ni Samaria sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Hanggang kailan mo kayang itago ang amoy ng gaas sa iyong mga kamay, bago ang bawat kislap ng katotohanan ay maging isang dambuhalang apoy na tutupok sa lahat ng iyong kasinungalingan. Sa labas, ang kulog ay muling umalingaw-ngaw, tila isang babala na ang bitag na inihanda ni Celestina ay siya rin palang magiging sarili niyang kulungan. Ang katanungan ngayon ay hindi na kung makakaligtas ba si Samaria, kundi kung may matitira pa ba sa pangalan ng mga Arguelles kapag ang apoy ng katotohanan ay nagsimula ng maningil. Hindi mo ba naisip na baka ang tunay na magnanakaw dito ay ang pamilyang kinabibilangan mo, Severino? Nagnakaw kayo ng buhay, nagnakaw kayo ng kinabukasan. At ngayon, nagtataka ka kung bakit may isang multong pilit na bumabalik para maningil. Ang boses ni Samaria ay parang isang malamig na hampas ng hangin sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nakatayo siya sa harap ni Severino, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang ang folder ng mga pekeng ebidensya ay nananatiling nakalapag sa mesa. Hindi ang takot sa kulungan ang namamayani sa kanya, kundi ang isang matinding pagkamuhi na 5 taon niyang inalagaan sa ilalim ng kanyang mga peklat. Dahan-dahan niyang kinuha ang sunog na rosaryo mula sa kanyang bulsa at idiniin ito sa palad ni Severino. Ang bawat butil nito ay tila isang mitsa na muling nagpaliyab sa alaala ng lalaki. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, sumama ka sa akin, wika ni Samaria. Ang kanyang tono ay hindi tumatanggap ng hindi. Pumunta tayo sa lugar kung saan mo iniwan ang iyong kaluluwa. Doon natin tapusin ang usaping ito. Pagkalipas ng ilang oras, huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng isang abandonadong gusali sa gilid ng bayan. Ito ang kalansay ng dating Syuong May sa Iloilo. Isang madilim at nakakapangilabot na alaala ng isang trahedya. Ang mga dingding nito ay itim pa rin dahil sa usok
at ang mga damo ay tumubo na sa gitna ng mga guho. Tila ba pilit na itinatago ang isang krimen. Bumaba si Samaria. Ang kanyang mamahaling takong ay lumilikha ng tuyong tunog sa ibabaw ng mga basag na semento. Sumunod si Severino. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng panginginig. Ang amoy ng lumang abo at basang lupa ay nanunuot sa kanyang ilong na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Bakit tayo narito, Samaria? Tanong ni Severino. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. I don't want to be here. This place, it reminds me of my greatest sin. Humarap si Samaria sa kanya. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kalahati ng kanyang mukha na nagbibigay sa kanya ng isang anyong tila isang anghel ng kamatayan. Sin? O sadyang duwag ka lang na harapin ang ginawa niyo? Alam mo ba kung anong pakiramdam ng makulong sa loob ng silid na ito habang ang apoy ay dahan-dahang lumalamon sa iyong balat? Nagsimulang maglakad si Samaria papasok sa gitna ng mga guho. Dito nakatayo si Serevina noon. Hawak niya ang isang puting bestida para sa kanyang anak. Masaya siya, Severino. Akala niya ang pag-ibig mo ay sapat na para iligtas siya mula sa kalupitan ng iyong ina. Ngunit anong ginawa mo? Narinig mo ang kanyang mga sigaw, pero mas pinili mong tumalikod. Hindi totoo yan. Sigaw ni Severino. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng malunod sa luha. Pilit akong pinigilan ng mga tauhan ni Mama. I tried to go back, I swear. Ang pagsisisi ay laging huli, Mr. Arguelles, malamig na sagot ni Samaria. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at nagsimulang tanggalin ang mga botones ng kanyang mamahaling blazer. Nanigas si Severino. Ang kanyang hininga ay tila tumigil ng dahan-dahang ilantad ni Samaria ang kanyang balikat at ang itaas na bahagi ng kanyang likod. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, bumulaga ang isang malawak at bako-bakong peklat. Isang tuyong mapa ng sakit na tila ba nanggaling sa mismong impyerno. Tingnan mo ito, Severino. Wika ni Samaria, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ang iyong legacy. Ito ang marka ng pamilya Arguelles sa aking pagkatao. Hindi ito basta peklat. Ito ang boses ni Serevina na pilit mong pinatahimik. Napaatras si Severino hanggang sa sumandal siya sa isang itim na haligi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng shock. Serevina? Ikaw si Serevina? Lumapit si Samaria sa kanya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Severino. Ang init ng kanyang hininga ay humahalo sa malamig na hangin ng gabi. Ang babaeng minahal mo ay namatay na sa apoy na ito, Severino. Ang kaharap mo ngayon ay ang kanyang galit. At nandito ako para siguraduhin na bago ako tuluyang mawala, mararamdaman mo rin ang bawat hapdi na naramdaman ko. Sa sandaling iyon, isang tunog ng pagkabasag ng isang bote ang narinig mula sa madilim na sulok ng mga guho. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng isang pader, si Celestina. Hawak niya ang isang maliit na baril. Ang kanyang mga mata ay dilat sa tindi ng takot at baliw na galit. Alam ko na. Sabi ko na nga ba? Tawa ni Celestina, isang tawang puno ng kabaliwan. Hindi ka pwedeng mabuhay, Serevina. Kung hindi ka napatay ng apoy noon, ako mismo ang tatapos sa iyo ngayon. Itinutok ni Celestina ang baril kay Samaria. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa gatilyo. Nanigas si Severino sa pagitan ng dalawang babae. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng tensyon. Ibaba mo ang baril, Celestina! Sigaw ni Severino, ngunit tila wala nang naririnig ang babae. Tiningnan ni Samaria ang dulo ng baril nang walang anumang bakas ng takot. Sige, ituloy mo, Celestina. Pero bago mo gawin yan, siguraduhin mong ang bala mo ay mas matalas kaysa sa mga peklat na ibinigay mo sa akin. Dahil kahit mamatay ako ngayon, ang katotohanan ay nakalabas na at wala nang makakapigil sa iyong pagbagsak. Handa ka na bang harapin ang kamatayan sa pangalawang pagkakataon? Kung ang tanging hiling mo ay makitang masunog din
ang mga taong nagnakaw ng iyong buhay? Isang malakas na putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasabay ng isang hiyaw na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang usok mula sa baril ay humalo sa alikabok ng nakaraan, habang ang isa sa kanila ay dahan-dahang bumagsak sa maruming sahig ng guho. Hindi ang bala ang pumatay sa katahimikan ng gabing ito, kundi ang hiyaw ng isang konsensyang matagal nang nabulok sa ilalim ng mga kasinungalingan. Celestina, ang bawat dulo ng iyong daliri ay amoy pulbura at gaas. Isang amoy na kahit ang pinakamahal na pabango ay hindi na kayang burahin sa iyong pagkatao. Ang boses ni Samaria ay nanatiling matatag sa gitna ng usok na nagmumula sa baril. Hindi siya natamaan. Sa huling sandali, mabilis na nahawakan ni Salvador ang braso ni Celestina, dahilan upang tumama ang bala sa isang kalawing posteng bakal. Ang tunog ng pagtama ng metal ay umalingaw-ngaw sa buong guho, tila isang babala na tapos na ang oras ng pagtatago. "Bitawan niyo ako! Papatayin ko siya! Dapat siyang mamatay!" Ang sigaw ni Celestina ay puno ng kabaliwan. Magulo ang kanyang buhok at nanlilisik sa galit ang kanyang mga mata habang pilit siyang kumakawala sa mahigpit na hawak ng mga pulis na kasasama lamang ni Salvador. Dahan-dahang lumapit si Samaria kay Celestina. Ang bawat hakbang niya ay tila pasan ng bigat ng 5 taong pagtitiis. "Masyadong magaan ang kamatayan para sa'yo, Celestina." Malamig niyang sabi. "Mas gusto kong mabuhay ka para masaksihan mo kung paano unti-unting guguho ang kahariang inagaw mo. Gusto kong maramdaman mo ang lamig ng rehas habang naaalala mo ang init ng apoy na ibinigay mo sa akin." Nang mailayo na ng mga awtoridad si Celestina, naiwan si Samaria, si Severino at si Salvador sa gitna ng madilim na syuongmay. Ang ulan ay muling bumuhos. Tila ba pilit na hinuhugasan ng mga bakas ng puot sa lupang iyon. Napaluhod si Severino sa tapat ni Samaria. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa basang lupa. "Serevina, patawarin mo ako. Wala akong alam. Hindi ko akalain na ganito kalalim ang kasalanan nila." Bulong ni Severino. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Hindi sapat ang hindi ko akalain, Severino." Malamig na sagot ni Samaria habang inaayos ang kanyang tila na basang blazer. "Ang pananahimik mo noon ay kasing bagsik ng mitya ni Celestina. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ang palabas. May isa pang kailangang humarap sa kanyang huling paghuhukom." Kinabukasan, ang buong bansa ay nyanig ng isang balita na tila isang dambuhalang tsunami sa mundo ng fashion at negosyo. Ngunit ang pinakamalaking pasabog ay nakatabi para sa gabi ng Grand Phoenix Gala. Ang paglulunsad ng bagong koleksyon ni Samaria Haynes. Sa loob ng marangyang ballroom, nakaupo si Doña Severiana sa gitna ng mga elite. Suot niya ang kanyang pinakamahal na perlas at ang kanyang mukha ay puno ng pekeng kagalakan. Tila ba walang nangyaring kaguluhan kagabi. Akala niya ay nalinis na ni Celestina ang lahat ng kalat. "Ladies and gentlemen," ang boses ni Samaria ay umalingaw-ngaw sa mga speaker. "Ang koleksyong ito ay hindi lamang tungkol sa ganda. Ito ay tungkol sa katotohanang sumisibol mula sa abo." Imbes na mga modelo, ang malalaking screen sa ballroom ay biglang nagpakita ng isang video. Hindi ito mga disenyo ng damit. Ito ay ang mukha ni Nanay Ising. Nanginginig, ngunit matapang na isinasalaysay ang lahat ng nakita niya noong gabing iyon. Sinundan ito ng mga dokumento ng financial fraud na kinasangkutan ni Doña Severiana para itago ang mga krimen ng pamilya. Ang mga bulungan sa ballroom ay naging parang mga bubuyog na nagkakagulo. Ang lahat ng mata ay natuon kay Doña Severiana, na ngayon ay namumutla at tila hindi na makahinga sa tindi ng hiya. Ang kanyang mamahaling abaniko ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. "This is a lie. Isara niyo ang screen na yan." Sigaw ni Doña Severiana, ngunit walang nakinig sa kanya. Lumitaw si Samaria sa stage, suot ang isang pulang-pulang damit na tila isang nagbabagang apoy.
Ang kanyang aura ay puno ng kapangyarihan. Doña Severiana, ang pangalang Arguelles ay itinatag niyo sa kasinungalingan. Pero ngayong gabi, ang katotohanan ang tatapos sa inyong imperyo. Sa dulo ng ballroom, bumukas ang mga malalaking pinto. Pumasok ang mga operatiba ng NBI sa pangunguna ni Salvador. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ay tila isang martsa ng kamatayan para sa dangal ng mga Arguelles. Doña Severiana Arguelles, you are under arrest for conspiracy to commit arson and multiple counts of corporate fraud. Wika ng opisyal. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang pilit niyang tinitingnan ang kanyang anak na si Severino na nakatayo sa gilid at hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Ang tanging nakikita ni Severino ay ang mga peklat ni Serevina na tila nakaukit na rin sa kanyang sariling puso. Severino, anak, tulungan mo ako. Hiyaw ni Doña Severiana habang nilalagyan siya ng posas sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo. Gaano mo katagal kayang panindigan ang iyong dangal kung ang bawat perlas sa iyong leeg ay may mantsa ng dugo at luha ng mga taong iyong inapakan? Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Samaria ang kanyang sariling refleksyon sa isang malaking salamin. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Tanging ang isang babaeng matatag at handa nang magsimula muli ang naroon. Ngunit bago pa man siya makahinga ng malalim, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Mama, bakit nila dinadala si Lola? At nasaan si Papa? Ito si Santino. Ang bata ay nakatayo sa may gilid ng stage. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Nanigas si Samaria. Sa tindi ng kanyang paghihiganti, nakalimutan niya ang isang bagay. Ang kanyang anak na si Santino ay kailangan ding harapin ang katotohanan tungkol sa kanyang tunay na pamilya. Ang pinakamasakit na bahagi ng katotohanan ay hindi ang pagkakadiskubre sa kasalanan ng iba, kundi ang makita ang sarili mong dugo na nagtatanong kung bakit mo siya ipinagkait sa mundong dapat ay sa kanya. Ang mga mata ni Santino ay hindi lamang salamin ng aking nakaraan, kundi ang tanging piraso ng pag-ibig na itinira ko sa gitna ng dambuhalang puot. Napatigil ang tibok ng puso ni Samaria nang marinig ang boses ng kanyang anak. Ang marangyang ballroom na kanina ay puno ng hiyawan at kaguluhan ay biglang tumahimik sa kanyang pandinig. Ang tanging nakikita niya ay ang maliit na figura ni Santino, nakatayo sa gilid ng stage. Ang mga mata ay puno ng kaba at hindi maunawa ang takot. Mabilis na bumaba si Samaria mula sa entablado. Ang mahaba niyang pulang damit ay tila isang ilog ng dugo na dumaan sa pagitan ng mga taong nagbubulungan. Niyakap niya ng mahigpit si Santino, pilit na itinatago ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Shh! Baby, don't look. Everything is okay. Mommy is here. Bulong niya, habang ang kanyang sariling mga luha ay nagsisimulang pumatak sa buhok ng anak. Ngunit hindi natigil ang mundo. Lumapit si Severino. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagsusumamo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at ang kanyang mga balikat ay nakabagsak sa tindi ng katotohanang sumampal sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Santino at sa pagkakataong ito, hindi na pagdududa ang naroon kundi isang tiyak na pagkilala. Siya ang anak ko, di ba? Ang boses ni Severino ay halos isang hikbi na lamang. Serevina, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang batang ito, siya ang sanggol na akala ko ay namatay kasama mo sa Iloilo. Hindi sumagot si Samaria. Nanatili siyang nakatalikod habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagkakayakap kay Santino. Wala kang anak, Severino. Ang batang ito ay akin lang. Isinilang ko siya sa gitna ng sakit at tabo habang ikaw ay abala sa pagpapakasaya sa piling ng pamilyang pumatay sa amin. Patawarin mo ako. Please, patawarin mo ako. Hiyaw ni Severino habang dahan-dahang lumuluhod sa malamig na marmol na sahig. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama
sa matigas na ibabaw ay umalingaw-ngaw sa paligid, isang simbolo ng kanyang tuluyang pagpapakumbaba. I was blind. I was a coward. Pero please, huwag mong ipagkait sa akin ang pagkakataong itama ang lahat para sa anak natin. Humarap si Samaria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Itama? Paano mo itatama ang 5 taon na wala siyang ama? Paano mo itatama ang bawat gabi na umiiyak ako dahil sa hapdi ng aking mga peklat habang pinapakain ko siya? Ang patawad ay para sa mga taong nagkamali, Severino, hindi para sa mga taong naging kasabwat sa pagpatay ng kaluluwa ng iba. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang kumawala si Santino sa yakap ng kanyang ina. Tumingin ang bata sa lalaking nakaluhod sa harap nila. Nakita ni Santino ang bawat butil ng luha ni Severino, ang bawat hiningang puno ng pagsisisi, at ang pamilyar na kislap sa mga mata nito na tila ba nakikita niya sa tuwing tumitingin siya sa salamin. Lumipas ang ilang minuto ng nakabibinging katahimikan. Ang ulan sa labas ng hotel ay tila sumasabay sa bigat ng damdamin sa loob. Dahan-dahang itinaas ni Santino ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ng pisngi ni Samaria. Mama, mahinang tawag ng bata. Tumingin siya kay Severino at muling bumaling sa kanyang ina. Ang kanyang maliit na boses ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Samaria. Mama, is he the one? Siya po ba? Siya po ba ang papa ko na nasa mga kwento mo? Ang papa na sabi mo ay nasa malayo pero laging nakabantay sa atin? Nanigas si Samaria. Ang kasinungalingang binuo niya para protektahan ang damdamin ng kanyang anak ay biglang bumalik sa kanya. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Santino, isang pag-asa na hindi niya kayang basta na lamang durugin dahil lamang sa sarili niyang hantuhod. Tumingin si Samaria kay Severino. Nakita niya ang lalaking dati niyang minahal ng buong buo, ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamatinding hapis. Ngunit ngayon ay mukhang isang taong handang ibigay ang kanyang buhay para lamang sa isang sulyap ng kanyang anak. Maaari bang maghilom ang isang sugat na sadyang pinalalim ng panahon o sadyang may mga pilat na mananatiling sariwa hanggat hindi natin binibitawan ang lason ng kahapon? Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Samaria. Ang kanyang pagkatao ay nahahati sa pagitan ng pagiging isang babaeng nais maghiganti at isang inang nais lamang ang kaligayahan ng kanyang anak. Ang desisyon ay wala sa akin, Severino. Wika ni Samaria sa isang boses na puno ng pagod at hapis. Nasa sa kanya kung tatanggapin ka niya. Pero tandaan mo, ang pagiging ama ay hindi nakukuha sa paghingi ng tawad. Ito ay pinatutunayan sa bawat sakripisyong handa mong gawin. Tumingin muli si Santino kay Severino. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at isang uri ng pangungulila na matagal na niyang itinatago. Mama, can I talk to him? Ang pinakamagandang tahi ay hindi iyong walang bakas ng pagkakabuhol, kundi iyong nananatiling matibay, kahit dumaan sa maraming paghila at pagpunit. Ang buhay ay parang isang piraso ng tela. Maaring masunog, maaring mabura ang kulay, ngunit hanggat may natitirang hibla, may pagkakataon pang makabuo ng isang bagong obra maestra. Ang boses ni Serevina ay mahinahon, kasing dahan-dahan ng pag-ihip ng hangin sa dalampasigan ng Iloilo. Wala na ang makapal na kolorete sa kanyang mukha. Wala na ang matatalas na blazer ng isang Samaria Haynes. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na gawa sa lokal na hablon. Ang telang minahal niya noong siya ay isa pa lamang hamak na mananahi. Sa malayo, natatanaw niya si Santino na masayang tumatakbo sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Ang punong naging saksi sa kanyang mga pangarap noong dalaga pa siya. Kasunod ng bata ay si Severino. Ang lalaking dati ay laging nakasuot ng mamahaling terno, ay ngayon ay nakatsinelas lamang at payak na kamiseta. Pilit na hinahabol ang malakas na tawa ng kanyang anak. Nang mapagod ang dalawa, lumapit sila kay Serevina. Ang pawis sa noo ni Severino ay kumikinang sa ilalim ng papatapos na sikat ng araw.
ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng bigat ng kasalanan. Mama, look! Papa caught a dragonfly for me, but we let it go so it can go home to its family. Masayang kwento ni Santino habang sumisiksik sa piling ng kanyang ina. Ngumiti si Serevina at hinalikan ang tuktok ng ulo ng anak. That's good, baby. Everyone deserves to find their way home. Nang makitang abala si Santino sa paglalaro sa buhanginan, dahan-dahang tumabi si Severino kay Serevina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno na ng isang uri ng kapayapaang matagal nilang ipinagkait sa isa't isa. Balita ko ay tuluyan ng naisara ang kaso ni Celestina at ng aking ina. Mahinang simula ni Severino. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng huni ng mga alon. Ang kumpanya. Ipinaubaya ko na kay Salvador ang pamamahala. Hindi ko na kailangan ng imperyo, Serevina. Ang tanging hiling ko na lang ay ang maging karapat-dapat sa inyong dalawa. Tumingin si Serevina sa kanyang sariling mga kamay. Hinawakan niya ang peklat sa kanyang braso. Ang bako-bakong balat na dati ay itinuturing niyang sumpa. Ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, ang mga peklat na ito ay tila mga gintong ukit ng kanyang katatagan. Hindi madaling makalimot, Severino. Wika ni Serevina. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay nakatatak na sa aking pagkatao. Ngunit nakita ko kung paano ka tumingin kay Santino. Nakita ko kung paano mo pilit na binuo ang mga piraso ng aming buhay na winasak ng iba. Dahan-dahang hinawakan ni Severino ang kamay ni Serevina. Ang kanyang paghawak ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Hindi bumitaw si Serevina. Ang init ng palad ni Severino ay hindi na nagpapaalala sa kanya ng apoy, kundi ng isang pangakong nagnanais na muling mabuhay. Serevina, alam kong hindi sapat ang isang buhay para bayaran ang lahat ng sakit. Bulong ni Severino habang unti-unting lumalapit ang kanyang mukha sa mukha ng babae. Pero hayaan mong gamitin ko ang bawat nalalabi kong hininga para patunayan na ang pag-ibig ko ay mas matibay kaysa sa anumang trahedya. Hayaan mong ako naman ang magsilbi mong sandigan. Isang dahan-dahang pagpikit ng mga mata ang naging sagot ni Serevina. Naramdaman niya ang marahang pagdapo ng mga labi ni Severino sa kanyang noo. Isang halik na puno ng paggalang, pagsisisi at isang matamis na pag-asa. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng puot sa kanyang dibdib ay tila natunaw, tulad ng asukal sa mainit na tubig. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagpapatawad ang nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Tumingin muli si Serevina sa kalangitan na ngayon ay kulay ube at kahel. Ang mga abo ng kahapon ay tuluyan ng tinangay ng hangin at sa kanilang kinalalagyan, isang bagong buhay ang nagsisimulang sumibol. Isang buhay na hindi na kailangang magtago sa likod ng anumang maskara. Tara na! Aya ni Serevina habang tumatayo at iniaabot ang kanyang kamay kay Severino. Naghihintay na ang hapunan. Nagluto ako ng paborito ni Santino. Naglakad ang tatlo patungo sa kanilang maliit na bahay. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa buhanginan. Tila tatlong magkakaugnay na guhit na hindi na muling mapaghihiwalay ng anumang unos. Maaari bang mamulaklak ang pag-ibig mula sa lupang sinunog ng pagtatraydor? Sa bawat hakbang nila palayo sa dalampasigan, ang sagot ay malinaw na maririnig sa bawat tibok ng kanilang mga puso. Hanggat may natitirang pag-asa, ang bawat dulo ay simula lamang ng isang mas magandang kwento. Sabi nila, ang mga peklat ay tanda ng isang digmaang natalo. Ngunit para sa akin, ang bawat gatla sa aking balat ay isang kwento ng tagumpay. Isang mapa na nagtuturo kung gaano kalayo ang aking narating mula sa dilim patungo sa liwanag. Hindi na ako natatakot sa salamin dahil ang nakikita ko ay hindi na ang biktima ng apoy, kundi ang babaeng nagpaamo sa init nito. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang kaharian ng mga Arguelles. Sa isang tahimik na kanto ng Iloilo,
Isang lumang gusali ang muling binuhay. Hindi na ito isang syuongmay na puno ng takot, kundi ang paaralan ng pag-asa ni Serevina, isang livelihood center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kahirapan. Ang amoy ng sariwang tela at sinulid ay muling namamayani. Ngunit sa pagkakataong ito ay humahalo sa tawanan at pag-asa ng mga taong nagnanais na muling bumuo ng kanilang buhay. Nakatayo si Serevina sa harap ng isang malaking bintana. Pinagmamasdan ang kanyang mga estudyante. Ang kanyang kanang braso ay hindi na niya itinatago sa ilalim ng mahabang manggas. Ang kanyang mga peklat ay tila naging bahagi na ng kanyang disenyo. Isang paalala na ang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan sa kinis ng balat, kundi sa tibay ng loob. Mama, tignan mo po. Natapos ko na ang drawing ko para sa bago nating garden. Masayang sigaw ni Santino habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay mukhang masigla. Wala na ang kaba sa kanyang mga mata. Sa kanyang likuran, dala ang isang basket ng mga sariwang prutas ay si Severino. Hindi naging madali ang pagpapatawad. Maraming gabi ang dumaan na puno ng mahahabang pag-uusap, mga luha ng pagsisisi at dahan-dahang pagbuo ng tiwala. Ngunit nakita ni Serevina ang katapatan ni Severino. Ang lalaki ay hindi tumigil hanggang sa mabigyan ng kaukulang parusa ang kanyang ina at si Celestina. Si Doña Severiana ay nananatiling nakakulong, unti-unting kinakain ng sariling pride at lungkot, habang si Celestina ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Ang hustisya ay nakamit, ngunit ang kapayapaan ay nanggaling sa loob ni Serevina. Handa na ang merienda, mungkahi ni Severino habang inilalapag ang basket sa mesa. Tumingin siya kay Serevina nang may matinding paghanga. Salamat, Serevina. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon na maging bahagi ng buhay niyo. Ngumiti si Serevina, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, Severino. Ibinibigay ito dahil ang pusong nagpapatawad ay ang pusong tunay na malaya. At gusto kong lumaki si Santino na alam ang halaga ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Sa labas ng paaralan, isang maliit na puno ng fuong huwang ang nagsisimulang mamulaklak ng kulay, pulang mga bulaklak. Tila ba sumasalamin ito sa buhay ni Serevina? Mula sa abo, muling sumibol ang isang mas matingkad at mas matatag na kulay. Ang kwento ni Serevina Montesilo ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon o sunugin, ay laging makakahanap ng paraan para lumabas. At sa dulo ng bawat unos, ang tanging mananatili ay ang pag-ibig na handang magsakripisyo at ang pusong handang magpatawad para sa isang mas maliwanag na bukas. Ang mga bakas sa abo ay hindi na tanda ng kamatayan, kundi mga binhi ng isang bagong simula.